Isang malagim na aksidente ang kumitil sa buhay ng isang lalaki habang ang isa pa ay naputulan ng kanang binti matapos ang sinasakyang motorsiklo ay sumalpok sa isang poste sa barangay Bantug, Kagadanan, Isabela bandang alas 7:30 ng gabi nitong February 7, 2026. Kinilala ang nasawi na si Dexter Coloma, 23 anyos, graduating student at residente ng nasabing barangay. Sugatan naman at naputulan ng kanang binti si William Butak, 22 anyos, graduating student at residente rin ng nasabing lugar. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawain kay Barangay Treasurer Samuel Villanueva, patungo sana siya sa bayan nang marinig niya ang malakas na kalabog mula sa may kalsada. Noong una ay hindi niya pa ito pinansin, ngunit napansin niyang padami ang mga taong humihinto sa lugar kaya nagpasya na rin siyang lumapit upang alamin ang nangyari. Pagdating niya sa pinangyarihan ng aksidente, tumambad umano sa kanya ang dalawang lalaking nakahandusay sa kalsada. Ang isa ay wala ng buhay habang ang isa naman ay naputulan ng binti. Nakakausap pa umano niya si Butak kahit malubha na ang kalagayan nito. Napag-alaman umano ni Villanueva na bago ang aksidente ay nag-iinuman pa ang dalawang biktima kasama ang ilang kakilala. Kalaunan ay nagpasya umano silang bumili ng karagdagang pulutan sa sentro ng Angadanan at pauwi na sana nang maganap ang trahedya. Batay sa paunang impormasyon, dahil umano sa bilis ng takbo at palikong bahagi ng kalsada ay sumalpok ang kanilang motorsiklo sa poste ng solar light. Tumilapon umano sa kabilang bahagi si Dexter at tumama ang ulo nito sa mismong poste na naging sanhi na rin ng kanyang agarang pagkamatay. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Barangay Treasurer Samuel Villanueva. Akong bumangga pagkatapos nung nakita ko yung motor na natumba sa gitna. Sabi ko, may disgrasya, wala naman tao kako. Pero hindi ko masyadong linapitan kasi kabado ako baka mapagbintangan pa ako ganon. Pero nung nakita kong may mga taong galing doon sa kabila na tumatakbo pataas, lumapit na rin ako. Kaya nung silang unang nagtanong doon sa mga, yung kasing isa, actually patay na, yung isa naman buhay pero putol yung paa. Nung nakakausap nila yung mga tao doon, nakakausap nila yung buhay. Taga Bantug daw. Samantala naman ayon sa pinsan ni Dexter na si Lorenzo Coloma, nasa bahay lamang sila nang tawagan sila ng kapitan ng kanilang barangay upang ipaalam ang nangyaring aksidente. Agad umano silang nagtungo sa lugar at doon nila natagpuan ang wala ng buhay na si Dexter. Ibinahagi pa ni Lorenzo na halos hindi umano matanggap ng ama ni Dexter ang sinapit ng kanyang anak. Aniya, kalilibing pa lamang ng ina ng ama ni Dexter noong mismong araw na iyon, kaya doble ang sakit na kanilang dinaranas. Dagdag pa niya, nag-iisang anak si Dexter at matagal nang pumanaw ang kanyang ina, kaya labis na lang ang lungkot at paghihinagpis ng kanyang ama sa sinapit ng biktima. Sa kabila ng matinding dalamhati, sinabi ni Lorenzo na wala na umano silang magagawa kundi tanggapin ang nangyari sa kanyang pinsan. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Ginoong Lorenzo Coloma. Only child po siya. Bali, nag-aaral po siya dito sa ISU Angadanan. 23 na po siya. Po, may tumawag po sa barangay captain po namin sa barangay po namin na tapos sinabi po naman sa amin na ganito may na-aksidente po dyan sa may tulay na taga baryo po namin. Kaya yun po nalaman po namin na disgrasya po siya. Nag-hysterical po siya na parang hindi niya kinakaya yung kan kasi only na po siya. Mahirap po talaga tanggapin sa Fast sa radyo Bombo!